Tapos umorder tayo ng chicken wings at saka sisig. And medyo pricey. Medyo pricey yung mga pagkain. Bago kayo mag-purchase ng pass, tawag muna kayo kasi syempre magdedepende sa weather, magdedepende din baka may mga event dito. Sarap! And this is all mine. Though maganda rin naman sa Station 1, Station 2, and Station 3. Pero dito na kasi yan, mga nag-all day pass. Karamihan. Diba? Ang ganda ng pwesto natin dito. O diba? Puro diba? O diba? So, Long Island iced tea guys. Dalawa to. And currently it's $5.55. So after nito, meron na pa tayong complimentary drinks na pwedeng i-redeem. Oh my god, ang tapang. So itong Long Island iced tea, rum, may tequila, may vodka, may gin, may orange liquor, may cola. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Pero masarap. Oh my god. Sumusuntok nga. Galing si ate ah. Ayan. Sobrang nice. Sana hindi tayo ma-copyright. Tapos umorder tayo ng chicken wings at saka sisig. Walang rice. Yun na yung dinner natin. Kasi tomorrow, meron tayong breakfast buffet. Yun yung dinner natin kasi para hindi lang tayo mag-acid. Kasi puro kasi. Pag hindi kasi ako nakakain, tapos nagpalipas ako ng gutom. Alam niyo naman, acid, kung acid. Ganda ng sunset talaga. Okay guys, I will bring my family here sa December. Di ba sabi ko babalik ako ng December? Isasama ko sila. May ticket na kami. Not actually December, November. Na-amaze ako, grabe. Ito na naman tayo sa iiyak. Charot lang. Walang iiyak for today's video. Nakaka-nice. Ang sarap magmuni-muni, grabe. So alam niyo na, that's the reason why maraming foreigner nag-stay dito because of that sunset. Though maganda rin naman sa Station 1, Station 2, and Station 3. Pero dito na kasi yan, mga nag-all day pass. Karamihan. 5 minutes later. Alright, so guys, pretty much this is it. Our dinner for tonight. We have the chicken wings, lemongrass, and then syempre ang pambansang sizzling. Ano to? Wait lang. May tama tayo na. Sizzling pork sisig. Pork sisig is in the house. Isn't it amazing? Medyo mainit dito. Pero guys, grabe. Napakaganda ng view. Pero wait. Ayokong gusto ko tumayo. Ayan. Diba? So hindi tayo gutom for tonight's video. Kasi basta ayoko ma-acid. Tapos we still have another round of Long Island tea. Long Island iced tea. So I hope guys na enjoy nyo yung view natin. And syempre sabi ko nga sa inyo, pag maganda yung view, magkakaroon tayo ng mga special shoutouts. Pero actually ang binabala ko, like gusto ko maglatag sana ng at least banig summer here, tapos saka tayo mag shoutout. Hello guys! So bali ito yung continuation ng ating happy hour and golden hour dito sa Mopin Peak Resort and Spa Boracay. So continuation lang tayo guys sa mga shoutout natin kasi meron tayong mga hindi na shoutout kahapon. And then sa vlog na to, i-discuss ko rin sa inyo yung about the all day pass para naman maengganyo kayong pumunta dito sa Mopin Peak if ever ayaw nyo na doon sa Station 1, Station 2, Station 3. Alright? So let's start with the shoutout guys. Looking at this view, guys, sobrang na-amaze ako kung ano yung nakikita ko. For sure, napipil nyo na rin kung gaano kaganda ang Boracay. Lalo na pagdating sa sunset. And kaya ito yung napili kong view natin habang nagsha-shoutout. Alright guys, so unang shoutout natin kay Marie Ann Malquerido. Thank you so much sa palagi panonood at saka nakakakulitan ko sa Messenger. I hope to see you soon. I know magpapakasyon kayo sa Pilipinas soon. Mabilis lang panahon. So I hope to see you. God bless. Ingat palagi. And alam mo naman yung mga pinag-usapan natin. So sige, pag nakita tayo. Okay, ingat ka dyan palagi. Momo chup chup. And guys, a special shout out kay Romil and Mika Cotas sa pagpa-follow sa atin na syempre sa palagi panonood ng mga vlogs natin, lalo na itong Boracay. Thank you so much. I hope to see you guys and enjoy lang kayo palagi. And thank you rin sa paghihintay ng ating mga vlogs at mga uploads. So bali araw-araw na yan hanggang matapos yung ating Boracay series. And syempre marami pang travel vlogs na nakahanda sa atin. Thank you. Hope to see you soon guys. Ingat kayo palagi ha. God bless.
And guys, a special shout out kay Nicole Tepora na palagi nagko-comment sa atin sa mga posts natin sa Instagram. And by the way guys, you can also follow me on my other social media account. Aside from YouTube, you can add me sa Facebook at i-add ko rin kayo, and also ganun din sa Instagram. Tapos if you want to message me, go ahead. Pag may time tayo, nakikipagkulitan ako. Alright, so going back kay Nicole Tepora, thank you so much sa palaging pagko-comment. Ingat ka and God bless. And a special shout out po kay Wangbu 5726 at saka sa wife niya na si Clarence De La Peña. Thank you so much po sa panonood ng mga vlogs. I hope na i-enjoy nyo, lalo na itong Boracay journey natin. If ever may mga questions kayo, feel free to comment and then message nyo lang ako. I hope makapag-Boracay din kayo soon at balitaan nyo ako. Ingat po kayo and enjoy po. God bless. And syempre guys, special shout out kay Bree Sulit. Palagi nagko-comment. And thank you so much. Lahat ng mga message nyo guys, actually, it means a lot to me. Na-appreciate ko sobra-sobra. At syempre, hindi ko kayo pwedeng makalimutan. Kung tataas tayo, pare-pare tayo tumaas. Kung bababa tayo, pare-pare tayo bumaba. Pero huwag nating pangarapin na bumaba tayo. So, gusto ko sama-sama tayong umangat lahat. Wala tayong naiiwanan. Wala tayong natatapak. Char! Iyak na naman si Ferson. So, hello again, Bree Sulit. Ingat ka. God bless. See you soon. And guys, a special shoutout din kay Flor Delise Cruz. Ayan, palagi nagko-comment sa mga posts natin, sa uploads natin. Thank you so much. I know hindi ka nag-request, pero gusto ko lang i-shoutout ka. Thank you so much. Ingat ka palagi, God bless. See you soon. And guys, special shoutout kay Annie Morales Ereno. Ayan, mga palagi na abangers kasi. Actually guys, lahat naman kayo abangers. And kung gusto nyo magpa-shoutout, sabihan nyo lang ako, isa-shoutout natin. Isisingit natin yan sa mga vlog natin. So Annie, thank you so much sa panonood. God bless. Ingat ka. And syempre, alam mo naman, ang Latina, ang person. Hope to see you someday sa Boracay. And guys, shout out kay Jack at saka sa anak niya na si Aiza Nieves. Ayan, palagi nanonood. Pero mukhang nakaligtaan mo yung ano natin. Yung shout out ko last time. Pero sige, shout out kita. And thank you sa panonood ha. Regards pati sa anak mo. Ingat kayo palagi and God bless. And shoutout na rin pala kay Layput dito sa YouTube na palaging nag-share ng experience niya kasi nasa Boracay siya ngayon. Thank you so much sa panonood. Ingat ka sa Boracay and I hope nag-enjoy mo yung Boracay ngayon. Shoutout kay Cristel Trinidad 6504. Thank you so much. I really appreciate yung mga comments mo. Sana makita kita soon and ingat ka palagi ah. God bless. And special shout out kay Joel Franco 907. Thank you so much sa mga comments. I hope makita kita soon. Sana makapag-Boracay ka rin at balitaan mo ako ha. Thank you again so much. Ingat ka palagi. See you soon. And guys, shout out kay Tito Nelson, ayan, and family. Sana makapag-Boracay ulit kayo this year, tapos sama tayo. Alam mo na yan. Thank you so much sa palagi panonood sa big screen ninyo, nakakainggit. And ingat kayo dyan palagi ha. See you soon po. And guys, special shout out pala kay Rod and Barbie Joy Botardo. Happy first wedding anniversary. I hope more years to celebrate happiness and always be happy guys. Enjoy life. See you soon syempre. And God bless po. And shout out guys kay Kay and Ricky na nasa Boracay this coming May. Hoping daw sila na nakita ako. I'm hoping din na makabalik ng Boracay, pero still enjoy your upcoming Boracay trip. Just have fun and hope to see you soon. Ingat po kayo and God bless. And shoutout din kay Ruby and Gilton Nolasco. Bago lang sa channel pero may napanood sila sa mga vlogs natin before. Ayan, thank you so much sa panonood and I'm so grateful na nakatulong ako before sa plano nyo, lalo na sa pag-celebrate nyo ng 25th anniversary sa Tagaytay. Thank you so much. I hope to see you soon. Ingat po kayo palagi. And God bless. And shoutout din po kay Janet Gorieza, ayan, na enjoying my vlogs. Tapos nagbabalak sila pumunta ng Boracay next year at ipapasyal niya yung family niya. Ingat po kayo palagi and syempre just enjoy and have fun sa upcoming trip ninyo sa Boracay. I hope to see you guys and God bless po. And shoutout na rin kay Glenn TV sa YouTube. Ayan, babalik daw sila next month sa Boracay. And syempre, tatry nila yung I Delicious Bacolod Chicken Inasal. Thank you so much. And I hope na ma-enjoy nyo yung inyong Boracay trip. Sobrang ganda ng Boracay. Thank you so much and have fun. And syempre, ingat po kayo palagi. And God bless.
Alright guys, so hanggang dyan muna ulit yung mga shoutout natin. And message nyo ko guys kung gusto nyo magpa-shoutout din. Pag may mga time naman tayo, katulad ng mga ganito, magagandang view. Basta guys, lahat kayo gusto kong i-shoutout. Hindi ko man kayo mag-isa-isa. Sobrang grateful ako dahil nandyan kayo. Ayokong miyak. So ayun, thank you so much. Let's enjoy this view. Pare-pareho natin enjoy ito na parang magkakatabi tayo lahat dito guys. As of this moment, 28,600 na tayo and going stronger. Pare-pareho nating panoorin tong view na to na napakaganda. Thank you so much. Tapos actually guys, after sana nito, mga 8 PM, gusto kong pumunta ng Station 2 sa D-Mall. Kaso nag-check ako sa front desk, fully book na daw kasi nga, o nga naman naisip ko, yung mga nag-day pass, libre kasi din yung shuttle bus nila or shuttle van going back to D-Mall. Ang may available na lang is yung shuttle van from D-Mall na 940 going back here. Kaso sabi ni ate, ni Crystal is the front desk staff. Medyo pricey na daw yung trike kapag gabi na. Actually, ang minimum trike fare, guys, from here going to D-Mall or D-Mall going here is 300 pesos. So kahit saan na yun, kahit pahatid kayo hanggang Cagban Port, that's 300 pesos. Which is naalala ko, ganun din yung binayaran natin before yung nag-stay tayo dito. And ito, may parang may ikakasal or may kinasal. Oh, wait, pakita ko sa inyo kung ano yung kinakain natin. Guys, so look at that. Wow! Ang ganda ng view. Ganda pa rin ng view. Yeah, we have the chicken, lemongrass chicken, and the pork sisig. I love Movenpick, guys. And look at the view. Diba? Yung shadow nung sun. Nakakaloka. Ang ganda. May tama na tayo, guys. Yeah, boy. Sensation, man. Alright, so since parang dinner na natin to, guys, tikman natin yung sisig. Medyo mainit pa, napaso ako. Tumama yung braso ko dun sa sizzling plate. Tapos ginagawa na ako ni Kuya ng isa pang nito kasi happy hour to. Tapos itong mga food natin, guys, ipapasok ko to sa Accor membership ko kasi may discount tayo dito. Ito kasi promo, kaya wala. Pero ito, regular price. Charan! Ayoko ng kalamansi. Alam niyo yan, sinasabi ko palagi na parang ayoko ng lasang kalamansi. Pag may food, kahit napapasarap yung kalamansi sa food, like katulad dito. Sarap! And this is all mine! Sige nga guys, ang gawin natin, i-discuss natin yung para may gawa naman tayo for tonight's video kasama nung ating chocolate hour. Mag-discuss tayo ng all day pass dito sa Movenpick para naman agad-agad makapag-book kayo kung gusto niyo. Okay? So check ko lang yung website after this. Wait lang. Ayan. Mas okay dito. Ganda ng camera talaga na to. Nagpapasikat ka sa akin Pure Video Plus. Pero meron na siyang settings na pure video for para mga ganitong low light exposure. Then kapag na-feel niya na mas may gaganda pa, Pure Video Plus. Mismong automatic na yung camera na mag-turn into Pure Video Plus. Insta360 Ace Pro 2. Since tayo naman yung kakain nito, tayo lang kakain. Gamitin ko na yung serving spoon. Hindi mo natin ito-take out syempre. Taste test. Pork sisig, guys. And medyo pricey. Medyo pricey yung mga pagkain. Alam niyo naman, nasa beach resort kayo. Ano expect nyo? So itong pork sisig ay nasa 550. And then itong ating 3 pieces na chicken wings. Actually hindi siya chicken wings May parang chicken. Meron ba yun dito? Yun dito dyan. 350 for 3 pieces. Not bad. Look at this Wait, alcohol lang tayo. Look, hindi lang siya chicken wings. Kung parang buong chicken wing part. Ganun. Parang sa mga Jollibee. So, tingnan natin yung sisig. Ang maganda dito, napapalibutan ako ng mga apam, di ba? So wala silang pake kung anong mga pagsasabi ko. Mas naiiya ako pag may mga Pilipino. Okay, taste test. Yummy. Masarap siya, guys. Walang halong biro. Sa pagkain hindi nyo pwedeng sabihin na puro na naman sa'yo lahat masarap. Sa laki kong to, pag ayoko. Tsaka tingin nyo, papadaya ko, papaskam sa pagkain. No! Ako siya. Lalagyan ko ng spicy sauce. Ang tapang nito. Lumalaban.
Sunday ngayon, parang last time na nandito ko, I'm not sure kung Saturday siya. Kasi mas maraming tao. Ngayon, nauubos na yung mga tao. Okay, sige, wait. Pag-usapan natin yung Boracay, Movenpick, Resort and Spa, Boracay, Day Pass. Movenpick, Boracay, Day Pass. Di naman mag-type. Mas mabilis kasi, oh. Okay. So guys, if you don't want to stay here kasi medyo pricey or expensive for an overnight stay, then you have the options to avail the Movenpick Resort and Spa Boracay Day Pass. And I'll give you information, of course. A day pass, a day in tropical paradise. So syempre, you will gonna experience kung ano yung experience natin, like the sunset view, the beach, and also syempre kasama na yung mga food na meron dito, plus the chocolate hour. So this is actually for 2,000 pesos only per person. And meron din siya mga blackout dates, by the way. Check na lang yung website. Pero as of the moment, tapos na yung blackout dates niya. That was January 27 to February 1st of 2025. So itong 2,000 guys is inclusive of, kailangan mag-iingay. Charot lang. Lasig na, no? Iingay. Nagsasalita ako eh. Charot. So, Day Pass inclusion, have an access to Boracay's largest multi-level swimming pool spanning 3,300 square meter. Sabi ko nga sa inyo, si Movenpick guys, isa sa mga resort na merong napakalaking swimming pool, which is papakita natin yan sa hotel tour. And then, you will have an access to their 150-meter semi-private beach at Punta Bunga Cove, a hotspot, hindi hotpot. A hotspot for unobstructed views of the best sunset in Boracay, which is amazing, guys. Nakita nyo naman, di ba? So, ito semi-private kasi nga Shangri-La, pinaghahatian to ng Shangri-La, ng Movenpick at saka ng Crimson. And then, for the 2,000 pesos guys, yung 1,600 doon is consumable for dining and spa credit. So kung gusto nyo lang kumain, kain lang kayo, 1,600 yun guys. So lumalabas na parang 400 lang yung pinaka entrance nyo dito, using all the facilities na meron sila. Sorry, wait. Not sure kung all the facilities including the gym ha. Let me double check. Sige, aside from doon, maganda tayo. I-continue natin. So aside from the 1,600 dining and spa credits, you can use the sunbeds, towels, and shower facilities. And then, you will have an access to the happy hour promotion at Sol Marina Beach Club for from 4 p.m. to 6 p.m. which is ito, na-experience natin kanina. Medyo late lang tayo dumating pero nakahabol tayo ng iced tea, long iced tea. Yan. Tapos, refreshing welcome drinks. Bakit wala akong welcome drinks? Iba, oo nga no. Kasi guys, kapag pag mag-i-stay kasi ako sa mga Accor hotels, aside from the complimentary drinks, may pa-welcome drinks. Meron ako nakitang namigay ng welcome drinks, pero wala akong welcome drinks. Bakit ganon? Charot lang. Okay lang yun. Ano yun? May nagsisigawan doon. Tapos, you will have an access as well to DJ sessions, live entertainment with fire dance, and sunset duo sessions at Sol Marina Beach Club, subject to availability and schedule. Which is, kanina, nalaman na natin agad na since may special event dito, may nag-rent nung part na to, walang live entertainment. Sad, but it's okay kasi nakakatuwa naman sila guys. Iko-confirm ko yan. Chismosa tayo, di ba? Kung prenup ba siya or talagang parang reception na ng kasal. Kasi walang katao-tao talaga. And then, aside from that, you will have an access to daily wellness activities including cultural dance like tinikling, meron, aqua aerobics, Zumba, and more. Again, subject to availability and schedule. Which is kanina sa elevator, nakita ko may parang schedule nga sila na dapat meron nga yung parang lato, yung gumaganon. Latik. Latik, pagkain. Lato, basta ganon, tapos gaganon ka. Nagaganon ako dati. Huwag kayo nung high school. Ayun, kaso sabi 3:30 to 4, wala na ako nakita. Nandito tayo ng 3:30, di ba? Dahil sa chocolate hour. So anyway, ito na. Yung day pass access is available daily from 10 a.m. to 9 p.m. except on blackout dates. Walk-ins are usually accepted
Yet, reservations are encouraged. Katulad dito guys, mga ganitong season, sobrang daming gustong maligo dito. Kasi nga, maganda yung beach compare sa Station 1, Station 2, and Station 3. Lagay lang natin dito, lipat ko lang. So expect nyo na maraming tao. Katulad kanina, ang daming tao. Di ba? Akala ko yung makasabayan natin guys is mag-check-in yung pala, mag-all day pass. Sa van, yung sa van na kasabayan natin. Tapos yung nag-check-in, yung bago tayo mag-check-in, ang dami rin tao. Sila din. Tapos nadadagdagan, yung pala puro all day pass yun. And then, as much as possible, pag mga ganitong season, pangit yung beach sa Station 1 to Station 3, then I would suggest na magpa-book online ahead of time. Wala namang mawawala, di ba? Lalo na kung sure kayong pupunta kayo dito. And especially pag Saturday and Sunday, marami tao. Tapos groups, kung groups kayo, exceeding 20 guests are requested to select either the buffet service or to pre-order meals from the menu at least 48 hours prior to arrival. Hindi ko lang gets to. Pag group kayo, select either the buffet service. Meron pa sila buffet service? Not sure. Hindi ko lang alam yung part na yon. Tapos, day pass, availability, perks, and its venue are subject to change based on weather condition. Ayun. Kaya, if ever guys, bago kayo mag-book or bago kayo tumawag, thank you, Nikki. So, bago kayo mag-book or bago kayo mag-purchase ng pass, tawag muna kayo kasi syempre magdedepende sa weather, magdedepende din baka may mga event dito and marami pang ibang pwedeng mangyari. Okay? So, that's the day pass and which is I find it really worth it and cheap kasi 400 lang kaya nyo na gawin lahat dito. Libre na yung towel, libre na yung beach. Plus 1.6 is consumable. Tignan nyo nga, meron akong pagkain, 550, 350. Tapos magkano lang to, di ba? And then for the drinks guys, that is 500 buy one take one. Pero kung lagpas na ng happy hour, that is 500 per glass. 450, 550, 350, so that's 900. And then plus 500, that's 1.4. Oh my God! Pinagtitinginan ako nung mag-asawa sa kabilang table. Pero ano naman, hindi naman taga dito. No, arte-arte. Pero which is, ini-emphasize ko lang na worth it. Kasi tignan nyo, ang meal ko, di ba, nasa 550, 350, 900 plus 500, that's 1.4. So meron pa kayo 200. Oh my God. Grabe, di ba? Worth it. Go na kayo. And then ito pa, guys, if ever na kunyari nasa Accor Hotels kayo, tapos nakita nyo ako, kunyari sa Movenpick nakita nyo ako, tapos gusto nyo mag-dine at nakastay din kayo dito, tapos hindi kayo member ng Accor, guys, you can approach me para pwede kong maki-join sa inyo para mag-apply yung discount na pwede kong ibigay. Ganon. Walang kaso sa akin yun guys, lalo na kung mag-isa ako. Kasi kanina, yung na-meet natin, anong name nun? Yung family nila, basta may family tayong na-meet kanina, tapos nasa harap ko lang sila during the chocolate hour. Tapos, umorder sila ata ng drinks at saka pagkain. Hindi ako nag-eardrops Kung parang naririnig ko lang na about sa Accor membership na hindi pa yata naka-set up yung mga ganon. So, wala silang discount. Gusto ko sanang umepal na sabi ko, ipasok na lang sa akin sa card ko, which is okay naman para pag ginamit ko yung Accor Plus ko, automatic, discounted sila. So, ganun guys, if ever, huwag kayo mahiya. Member ako ng Accor Hotels. So, I'm a platinum member na. If ever mag-dine in kayo at makasabay ko kayo, approach me. Huwag kayo mahiya na gusto ko makatulong. Yun lang naman. Masarap siya sa rice. Do para siya nakakaumay kapag walang rice, pagpapak lang. Nag-iisip ako. Wait, dito na tayo kumakain sa mismong plate. Wala man tayong kahati. Tsaka hindi ko naman ito pa-take out. Mukhang ubusin natin to. Maaga pa. It's only 6:42 PM. Tapos kagabi, nakatulog tayo ng 10 PM. Nagising ako ng 4 AM. So malamang ngayon, siguro iinom lang tayo ng konti pa. Kasi after yung happy hour natin na drinks, meron pa akong complimentary drinks na wine. Huwag kayo. May wine. Ay wait lang, check ko kung ilan. Isa lang. Kasi ang dapat pala kapag nagbo-book ako, good for 2 palagi. Kasi nagdedepende yung kung ilan yung head count. So isa lang, ayan lang Yan. And I can get wine. Mag-white wine tayo pang banlaw. Pang banlaw, white wine. Gusto ko ng rice. Wait lang Hanapin ko lang si Neki. Neki kasi N-E talaga. K-K-I-E. Pati siya nagulat. Bakit Neki? Marami pa to Uy guys, mag-spend tayo ng like
one more hour here. Gusto, na-enjoy ko siya, yung vibes ng lugar na to. Tapos, hindi sa pagyayabang. Di ba, kunyari may discount tayo. I'm not sure kung 25% off tayo or 15% off. Magkano rin yun ha? Kunyari kung ang bill natin is, hindi na to kasama yung promo. So, ang food natin, around 900. Tapos mag-rise pa tayo. Times 0.15. 135. Ang ginagawa ko guys, yung mga ganon, tinitip ko. Kasi for me, parang okay na yun kasi nakabayad na ako, hindi ko naisipin yung discount. Kundi tinitip ko, ganyan din ako guys sa mga Grab driver, sa Grab Food, mga ganyan, sa mga Shopee, pag may delivery ako, tapos sa mga restaurant, basta maganda yung service guys. Kasi meron one time parang, yung sa ano, yung kumain tayo sa sa Bacolod Inasal, nung soft launch pa nila, nung nag Station 2, updated beachfront hotels and resort. Guys, nakita ko kasi yung service charge nila is 5%, which is napupunta na sa kanila yun automatic. Ang order lang naman natin noon is isang pecho, isang paa, tapos fried rice. Parang nasa lang nakuha nila, parang service charges nasa 35 pesos. Again, hindi sa pagmamalaki, hindi sa pagyayabang. Ayun, binigyan ko na ng 300. Ang happy nila, di ba? Nakita nyo naman yun. Wala lang, as much as possible, gusto ko lang matulungan para maging happy din sila, di ba? Kasi centralized din kasi yung nila, mga tip minsan, like paghahatian nila. Pero may times din, guys, may ganito akong ginagawa. Meron kami kinakainan na isang parang sangyup sa SM North. Ka-close na namin yung staff doon. Kasi from the time guys na nag-open yun, nandun na kami. Tapos medyo mahina pa na kami yung talagang parang pupunta para nang magkaroon sila ng customer. And then hanggang sa dumating yung time na ilang years after, gumanda. Like ang daming tao. Tapos napupunta pa rin kami doon. And then nangyayari, since maganda yung service, tapos may mga pagkain din kami, imbes na nagtitip kami para sa kanila, sinisend namin sa Gcash. Para sa kanya lang. Kasi nga, siya naman parang namin ka-close talaga. Nagsiserve sa amin palagi pag nandun kami. Plus ito pa, di ba nagkukwento ako, kapag mga nasa grocery, like SM Hypermarket, madalas yan pag natuwa kami. Kasi pag nag-grocery kami guys, minsan once a month. So yung grocery namin talagang for entire 2 weeks, ganon. Tapos umaabot kami ng dahil nga ganon katagal, umaabot kami ng mga 15,000. One grocery lang yun ha. Siyempre, isipin nyo, gano'ng karami yung ipapunch. Ang haba ng pila. Nasa kami? SM Advantage na priority line. So, ang dami nun. Pag mabait, yung parang, alam mo yun, happy pa rin yung bagger plus yung nasa counter. Pag natuwa kami, meron to, actually natuwa kami nung last na grocery namin. Parang nakikipagkwentuhan habang nagpapunch, syempre wala siya magawa. Kwentuhan, tapos yung bagger, ang bait. Sasabi namin, kuya wag mong bigatan masyado. Sige sir, akong bahala. Ang ginawa namin, kinuha namin yung Gcash para, syempre, pabigyan namin ng tip kahit paano. Nakakatuwa no. Nakakatuwa lang na parang I'm spreading kindness and positivities dun sa mga nami-meet natin. Hindi naman yung parang sabihin ko na ang galagalante ko. Hindi ako ganun. Kumbaga parang it's payback time. Yung parang may mga taong deserving talaga. Ma-highlights, parang ganun. Kahit hindi naka-video yun, di ba? Kinukwento ko lang, pero kahit hindi naka-video, okay na okay siya sa akin, syempre. Hindi man lahat kailangan ng i-video. Ayun, tapos, pag mga sa tour, ayan, kung kinukuha ko ng tour, minsan pa nga guys, gusto akong ilibre. Si Kuya Daryl dito, kasi nga nakatulong daw ako sa kanya, which is, I'm super happy and appreciate ko yun. Na at least marami nagtitiwala, di ba, sa mga vlog natin. Yung iba daw customer niya galing sa akin, even though parang 3 years ago ko pa ata siya kinuha, 2 years ago. Pero at least may mga nakapanood mga old videos natin. Ayun, sabi niya nga na may mga kumuha tapos libre ko. Minsan may sinabi pa siya na i-discount niya. Ako yung nahihiya. Alam niya ni Kuya Daryl. Sabi ko, kuya, nahihiya ako. Tsaka minsan nahihiya din ako pag solo ako, yung wala akong kasama. Kasi alam ko, maliit lang yung kikitain nila. Compared pag group kayo, di ba? Syempre, ilan tao yan times dun sa kikitain niya per head. Ayun, natuwa ko, di ba? Ang bait. Ayun, binibigyan ko siya. And then, ganun din sa mga na-meet natin sa Siargao, kay Kuya Japs, kay Kuya Melvin at saka kay Kuya Jonathan sa Bohol. Every time na after tour namin talaga, kahit solo lang ako, niyadagdagan ko. Wala lang kasi deserve nila eh. Yun lang naman yung pinakano doon. At the end of the day, they deserve it. At saka hindi natin masasabi, lalo na kung depende sa season, kung may makuha agad sila ng iba pang tour, di ba, nakakaawa naman.
So guys, let's support the local, lalo na pang mga nasa local destination tayo, domestic destination. As much as possible, let's support the local. Di ba nga nakwento ko sa inyo yung merong naasar ako sa isang tour provider na Bex Battalion. Ay, hindi Bex Battalion na na artista, yung isang bakla na hindi ako parang kinausap nung nalaman niyang isa lang ako. Okay lang naman, pero kung ganun, di ba, parang sabihin mo naman na, sir, hindi kami allowed tumanggap ng isa, as much possible group. Okay, di ba? So, itong mga tao na nagtatrabaho, yung mga ibang tao na nagtatrabaho, tulad na Kuya Darin, willing tumanggap ng isa, deserving. Ganun lang naman. Sana lumago yung business nila. Ayan, nandito pala yung lights. So guys, sa kakadaldal natin, hindi ko na malayan, meron palang parang spotlight sa taas ko. Eh nakita ko, dito nakatutok. So yun, lumipat tayo ng pwesto. Where's Neki? Sa atin Neki. Bep, paad ako ng plain rice. Plain rice lang ako. Isa lang. Thank you. Ayan, naubos yung mga tao. So, mga all day pass nga lang talaga sila. Ay, wait lang. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag feel ko na may parang kailangan ng tulong, like kunwari picture yung kasi yung isa, yung foreigner, pinipicturean yung mga staff plus yung family niya. Eh syempre ako, alam niyo naman, di ba sabi ko nga sa inyo, i-approach ko if ever gusto niyo ng mga ganyan, na picturean ko kayo. Ayun, nag-insist ako na you wanna take a picture, then I'll do it for you. Tapos parang kasama siya, di ba? Ayun. Eh, kasi with the staff, halos lahat ng staff kasama sa picture. So ayun. Ganun guys, kailangan di ba? Ay, ang motto ko talaga, let's spread happiness, kindness, di ba? And positivity, alam niyo yan. So yung rice ko, hindi pa ubos yung natin, yung ating sisig. Just then. Ayun. Thank you. Ayan, salamat. We now have the rice. Hindi mabubuhay ng walang rice. Diba? Ang cute. Nandito na yung sa atin, liwanag. Kita mo yung pagkain. Ayan. So tara, let's eat. And we still have the hanggang lang to? 7 p.m. Tapos okay siya with rice. Pulutan lang naman kasi talaga yung diba, sisig. Kung umiinom ka ng bongga, pero mas masarap siya with rice. Okay, let's taste the chicken. Lemongrass chicken without the sauce. Yung pagka lemongrass niya, sabi kasi doon lemongrass chicken with Thai, parang something, lasang Thai. Thai na lalaki. Hindi, lasang chicken ng Thailand. And with the sauce, check natin. Chili sauce. Sweet chili sauce. Sarap po. Sarap. Parang guys, parang masarap magtumambay dito sa beach. Bawal maligo pero pwede tumambay. Tanggalin ko lang yung sisig kasi ma-oil. And alam niyo ba guys, actually, yung pagpunta ko dito sa Boracay, biglaan. I'm not sure kung nakwento ko na siya. Basta sabi ko na parang right after ng Vietnam natin. Actually, right after ng Vietnam, meron pa tayong bansang pinuntahan. Tapos sabi ko, wait, pagbalik ko, gusto ko mag-Boracay ulit para ma-experience ko naman yung magandang panahon. Kasi nga last time na Boracay natin, medyo pangit yung panahon. Tapos, ang nangyari, ganito, yung bansang pinuntahan natin, uunahin muna natin yung Boracay i-upload after ng Vietnam. So which is for sure pag nakita nyo to, nagra-run na yung uploads natin. Then after ng Boracay is saka ko na lang sasabihin sa last video natin, sa finale video natin dito sa Boracay kung saan yung next na destination na makikita nyo. Okay? May pang bitin. Okay siya, pero hindi siya yung wow na talagang amazing. Pero masarap yung sauce, yung sweet chili sauce. So ganito guys, hindi ko na muna kukunin yung isang complimentary ko or yung welcome drinks natin. Bukas na lang siguro. Kasi alak pa rin naman yun. Kasi medyo okay na ako, baka acidin ako ng bongga. Hindi man ako lasing, pero malakas to. Sabi ko kasi matagal ako malasing. Kasi nagbabalak akong pumunta ng D-Mall. Since close na yung 8 p.m,
na biyahe, iniisip ko mag-tricycle na lang 300 pesos para makapag-vlog pa ako kasi mas gusto kong mag-vlog ng basta may iba-vlog ako. Pero pinag-iisipan ko naman din. Sabi ko sige, since baga tayo nagising like 4 AM, it's 7:06 pa lang. Baka makatulog na naman tayo ng mga 10 PM. So siguro ganun na lang, sulitin lang natin tulog. Mas okay yung tulog kasi. Mas okay may pahinga kasi marami tayong magagawa pag may energy tayo, di ba? Kaya sa pagpuyat, masakit sa ulo. So sige, ganun na lang. Ang gawin ko guys, tapusin ko to, baka i-take out ko na lang yung dalawang chicken kasi malaki pala talaga siya. Look, ito yung isang chicken. Ayan oh, malaki siya. Bali, i-take out ko yung dalawa. Kainin ko pa yung isa. May half pa ako. And then, para may pagkain tayo mamaya pag nagutom tayo sa gabi. Gabi na. Mamaya mga at least bago tayo matulog. Siguro, kain tayo mga 8, 7 pa lang naman. Or kainin ko to ng mga 8:30, mga ganyan, or 9. Tapos tulog tayo at least 2 hours after natin kumain. Kasi pag kumain tayo, pag natulog tayo, bago kumain. Pag natulog tayo, after kumain, acid ang peg natin nun. Kaya tayo tumataba minsan kasi natutulog agad ako after kumain. Minsan kasi pag inaantok talaga ako. So ang ginagawa ko ngayon is nag-a-alarm talaga ako like after kung kumain 2 hours or 1.5 hour. Ayun. Charot lang. So guys, I hope na enjoy ninyo yung ating chocolate hour. Ito ang try. Sana nagustuhan niyo yung ating chocolate hour, ating happy hour, and golden hour experience. Taray, puro hour. Charot lang. So yun guys, kapag nagustuhan niyo, sana paki-like this video and share sa mga gustong mag-move and pick para at least may idea na kayo. And then, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragis Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Guys, enjoy life. Live life to the fullest and enjoy every moment. Sabi ko nga sa inyo, na-enjoy ko masyado. I'm enjoying this life. And kanina, binook ko na agad yung family ko. Kasi sabi ko, babalik ako ng December, di ba? Or babalik ako ng November. And bilang sabi ko, sige, sama ko nga sila. Para just ma-enjoy din nila to. Kahit pa paano. Kasi yung baby ko, mag-6 na nun. And then, ang plano ko kasi talaga sa kanya, isama siya sa mga travel ko, is 7. Which is next year pa. Kaya mag-Hong Kong Disneyland kami next year. Pero gusto niya kasi ng beach pag narinig niya yung Boracay. Doon nakapunta na siya dito last time. Siguro mga 4 years old ata siya. 3 years old. Siyempre hindi niya pa alam yung mga nangyayari, di ba? Kahit pa paano alam niya naman, pero hindi pa niya masyado na-enjoy. So pag turn niya ng 6, like next month, magsi-6 na siya. So isasama namin siya ng November. So we will be back here November, Thanksgiving week guys. Ito, pag nandito kayo guys, mga Thanksgiving week, I think end of November, nandito kami. Okay? Sure na yan kasi may ticket na kami. So book na kayo guys. Bigyan ko kayo ng idea kung syempre magli-leave tayo noon. Nandito kami ng confirm ko lang ha. Kasi maraming gusto doon may mga nakikita ko sa comment section na gusto nila akong ma-meet. Aside pa doon sa mga nami-meet na natin. Okay, so November 24 we will be here guys up to December 1st with my family. Like my partner and my baby. Yun lang. So yun, hope to see you guys here sa Boracay. Again, November 24 kasi ang Thanksgiving last week ng November. So I think 27 or 28. So if ever abot naman kayo 27, 28, 29, 30 kasi kasama na yung weekend, then I guess see you here in Boracay. I'm so excited. Ngayon ko lang to ginawa yung nagbigay ng date na confirm, pero kasi yung iba hindi natin pwedeng ibigay. Pwede tinataguan, charot lang. Kasi yung iba hindi natin pwedeng isabihin kung saan tayo pupuntang next kasi gusto ko surprise. Kasi may mga nagko-comment na kunyari nasa Danang ako. Sabi mag-Hanoi ka naman, magsapa ka or mag-Ho Chi Minh ka o kaya nasa Boracay ako. Mag-Bulabog Beach ka naman, mga ganong comment. So parang sige wait lang, isa-isa lang, mga ganyan. Kaya ayun, di ba? Di pa alam na tayo pero ang dami ko pa rin sinasabi. So again guys, if you like this video, kindly like and share, and kung di pa kayo nakasubscribe at nagugustuhan nyo naman yung mga hanash natin in life so mga pinapakita ko sa yung mga experience natin, then please subscribe to my channel Mark Paragis Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life guys, live life to the fullest, enjoy every moment, and syempre sabi ko nga, you will never get to this age again, so please do whatever makes you happy and get out of your comfort zone. Take the risk, travel lang ng travel, and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night everyone. I love you so much.